Kumusta? Magandang araw po sa ating lahat, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, tsaka sa aking mga subscriber from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa iyong lahat, maraming salamat po mga ka-farmers, mga ka-viewers at subscriber. Sa araw na ito mga ka-farmers, no, ay nagpapapahinal po tayo sa ating farm to para tataniman ng talong, ampalaya at kamatis at tsaka sili, no. So yun po ang itatanim natin din ni mga ka-farmers. Ayan po. Sobrang init pa din eh. Ngayon, isang bisis lang umuulan sa loob ng 4 na buwan, yung mga 15 minutes lang. Kaya nga kita nyo at pansin nyo na sobrang maalikabok po, no. So yun po mga ka-farmers, oh. Ang area na ating pinapa-final. So dini banda, ang itatanim natin dini banda mga ka-farmers, talong. Yung sa may traktura na ampalaya. And then yung malapit sa ating packing house, ang itatanim natin doon ay kamatis. Yun din sa likod ng buli, yung nakita yung buli. Doon tayo magtanim ng mga bell pepper or siling sigang. Pwede din pipino, no? Ayan po. So napakainit. Sobrang init mga ka-farmers. Ayan, punta ako doon sa may Chico. So yun po, no. So dito natin mga ka-farmers gagawin, no, ang mga pamamaraan natin na pwede kong ibahagi ninyo sa lahat na mga bakanting oras ko, para din makakatulong ako lalo na sa mga balak magtatanim ng talong, ampalaya, kamatis, sili. Kasi yun po ang palagi kong itatanim. Mga watermelon, sweet corn, yan, nagtatanim ako. Ayan. So para makakatulong ako, no, sa lahat kong mga kaibigang mga magsasaka, lalo na sa mga baguhan. So gumagawa ako, no, ng social media na ang layunin po ay makakatulong ako sa mga baguhang farmer, no, sa iba't ibang panig po ng ating bansa. So yun po ang purpose ko. At saka sa lahat ng mga nagpapatibay po, no, kasi yung time na binabas tayo sa ating Facebook, ayan, bihira na tayong nag-upload. And then sabi ko, kung seryoso kang magtatanong, pwede mo ako i-message lang. Ay, nandito na ako sa may Chico. Special mo lang ako messenger para masagot ko yung mga tanong ninyo. Kaya nga yung mga seryosong mga farmers, lalo na sa mga baguhan, ayan, binigyan natin ng contact number para ma-guide natin sila ng maayos. So yun po, no, mga ka-farmers, kahit paman binabas ako, pero maraming mga subscriber o followers ko na pinagtanggol nila ako. So inaaway nila. Sabi ko, hayain na lang. Sabi na tuloy-tuloy ka lang ka-farmers. Sabi na inggit lang daw ko. Hindi yan pwedeng mainggit. Ang tinuturo natin dito ay basic naman. Kahit basic lang, malaking bagay, no, para sa atin. Kasi pag sabihin ko lahat, parang malilito. Kaya nga step by step, pag halimbawa ay ako'y magturo kung problema sa white fly natin, yung insecticide na para sa white fly, yun lang po ang aking bibigkasin. Parang ang mga tunay na mga subscriber na gustong matuto sa ating pagbahagi ng kaalaman ay hindi malilito. So yun po, no, ang ating ginagawa. Kagaya nito, oh. So pag maglang prep tayo, lalo na sa maulan na panahon, pagkatapos kailangan natin mag-spray, no, ng mga pan-disinfect para iwas sa mga virus or wilting, partial wilt at saka bacterial wilt. Pero pag ganitong panahon mainit, pwede na hindi, kasi ano po, ang mga bakterya dito sa init, no, mawala po sila kasi napakainit. Parang araw-araw ang luto ay parang niluluto, ano,
ang lupa parang niluluto araw-araw sa init. Kasi pag apakan mo to na wala kang chinelas, hindi mo kakayanin. Kasi alam nyo ka-farmer, share ko lang po din sobrang init. Ngayon nasa 33, no? Minsan naabot 36. So napakainit. And then sa loob ng 4 na buwan, isang beses lang tayo inulan din yung nakaraang Lunes, no? 29, April 29 inuulan tayo. And then ang ulan malakas pero saglit lang, mga 5 minutes lang ang sobrang lakas, then mga 15 minutes nawala na. Ang malakas may yung sabihin nating normal na panahon, yan mga 5 minutes. So ang naalis yung alikabok lang, pero kung sasabihin natin na basa hanggang ilalim, wala po. So malaking bagay na, no? Malaking bagay na. So yun po, no, mga ka-farmer, salamat sa mga subscriber na ipinagmalaki nila ako at pinagtanggol nila ako. Kahit pa man ako'y parang ano na, at sabi ko sa sarili ko, hinto na lang ako. Pero kawawa naman kasi ilan lang silang nagbas at saka nakita ko sobrang dami ninyo. So maraming salamat, no, sa inyong walang sawang pagsuporta. Malaking bagay din sa akin. Kayo po ang nagbigay lakas para ipagpatuloy ko ang aking gawain sa pagbabahagi ng kaalaman po sa pagtatanim. Okay, so yun lang po siguro, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers o mga subscriber ko. Salamat po. So abangan nyo lang ang mga gagawin natin din. Tapos to may final, i-bid pa namin to. And then maglagay pa kami ng plastic mulching. So sa ganitong luwang, mga ka-farmers, pag magkapaglagay tayo ng plastic mulching, sobrang gandang tingnan, no? Sobrang gandang tingnan. Pero sa ampalaya hindi na tayo mag-mulching. Ang mulching natin ang talong. And then ang ampalaya at saka kamatis, kung kakayanin, pwede i-mulching. Pero pag hindi na, dahil may punla na kami, okay lang wag walang mulching. And then may gagawin naman po tayo para hindi lalong dumami ang mga damo. So mag-spray lang po tayo ng mga contact herbicide, no? So may mga video na po tayong na-i-upload tungkol dyan. Kaya pakicheck na lang po, parang alam ninyo kung ano po ang mga ginagamit natin. Halimbawa, bigyan ko kayo ng tips sa pag-control ko ng damo sa taniman ko ng talong, ampalaya at kamatis. Kung ganitong panahon napakainit, pwede ang Glostar contact herbicide. Ang i-Iphone glyphosate ammonium, no? Glyphosate ammonium, yun po ang EI niya. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, yung tinatamaan lang ang masisira. And then hindi din siya makakasira, no, sa kalikasan kasi contact lang po siya, friendly siya, no. So pag sa tag-ulan naman, bariton ang ating ginagamit. So malaki ang diferensya sa Glostar at saka bariton, kasi si Glostar mura lang siya, 400 lang ang 1 litro, samantalang si bariton 800 kapain, no. Parang nasa kalahati ang presyo. Pero pag gagamitin natin siya sa tag-ulan, si Glostar, ano po, parang hindi niya matularan si Privaton, si bariton, kasi si bariton mahal, no, mahal. So hindi niya matularan kasi mahal siya. And then multi company, samantalang si generic lang. So yun po ang malaking diferensya. Pero pag sa ganitong panahon napakainit, ayan, maganda. Kasi kahit si Glostar lang ating ginagamit, no? Sa dosage lang natin na 120 ml, ang damo, parang ganyan, no? Sunog na sunog o patay na patay. Din tapos makapag-spray tayo ng 2 beses, parang abot ng 1 buwan bago siguro sisibol uli ang mga damo. Basta pantay lang ang pagka-spray sa Glostar contact herbicide. Pero si bariton naman, dyan ako bilib ni bariton kasi ang ano niya ay parang systemic, no? Pag magka-spray ka and then sprayhin mo ulit, follow up, mga halimbawa spray ka, pagkalipas ng 2 linggo may sisibol pa na paisa-isa, uulitin mo, parang 1 buwan parang hindi tinutubuan ng damo kahit maulan ang panahon. So yun po ang nakita kong epekto sa bariton. Kaya nga yung mga napatunayan kong mga ginagamit ko at nakakatulong sa akin, lalo na sa pag maintenance sa damo, hindi ako nagagamas. Kasi pag magagamas ka ng ganito kaluwang, kahit 20 na tao, pag ganito sa 20 ka tao hanggang doon, kasi nasa 11.8 to. Pag matapos ko to ang 20 ka tao, 2 hektarya, so 1 linggo, no? 1 linggo. Sa susunod na linggo, gayon na lang ang gagawin mo, gamas nang din. So yun po, no, malaking bagay na makamulching. And then sa gitna
spray lang tayo ng Bariton. So yun lang po, sana may natutunan po kayo no sa ating kwentuhan sa araw ito. Okay, so bago tayo magtapos, may love shout out sa lahat ng mga subscriber, viewer, sharer at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Bye bye and God bless. Thank you.